Kakatapos ko nga lang mag-almusal at nag-aayos na ako dahil sasabak ako sa labahan. Nandito na ako sa terrace kung saan yung laundry area namin. Inatras ko na nga yung motor para makaumpisa na ako maglaba. Ang nilalabahan ko lang naman ay yung damit ng anak namin. Pero itong gabundok na binuhat ko ay si Mr. dyan ang maglalaba. Binuksan ko na nga yung gripo dyan para mahiwalay ko na yung mga puti sa mga decolor. Tuwing day off lang naman ni Mr. ako nakakapaglaba ng mga damit ni Zion. Salitan din kasi kami mag-alaga sa anak namin. Binanlawan ko na nga yung mga damit para matanggal yung mga dumi at bago ko isalang sa washing. Ganun kasi ako maglaba. May iba kasi na rekta na lang nila nilalagay sa washing. Natapos na nga pala ako magbanlaw kaya nilagyan ko na ng tubig yung washing. Dahil wala pa naman kaming gala ngayon ay maglalaba na lang muna ako. Sayang din kasi yung init ng panahon kung hindi ako maglalaba. Kung alam nyo lang wala akong sinasayang. Nagkabit na nga lang muna ako ng duyan habang naghihintay ako na sumakto yung tubig na nilalagay ko. Sinilip ko na nga muna sila saglit kung ano na ba ang status nila sa buhay. Busy din pala sila manood. Sinalang ko na nga yung mga puti para naman mabilis ako matapos maglaba. Gusto ko kasi makapagpahinga at makatulog. Mga 2 taon na din kasing hindi kumpleto yung tulog ko. Nung nagbubuntis pa lang kasi ako, hirapin na din ako matulog, lalong-lalo na yung nag-3rd trimester. Grabe, ang dami talagang pinagdadaanan ng mga babae simula pagbubuntis hanggang sa panganganak. Tapos pag nakapanganak na, panibagong pagdadaanan na naman. Kaya sa mga lalaki dyan, mas lalo nyo pang mahalin yung mga asawa nyo. Anyways, magluluto nga pala ako ngayon ng fish steak. Nagustuhan din kasi ni Mr. no nagluto ako dati ng ganito. Simula kasi nung nag-asawa ako at nakapagbukod kami ay marami akong natutunan sa pagluluto. Naghiwa na nga pala ako ng sibuyas at bawang. Sa YouTube nga lang ako nanonood kapag may gusto akong lutuin. Hinugasan ko na nga yung isda na lulutuin ko. Tangigi nga pala yung isda na yan. Masarap kasi yan at hindi malansa. May kamahalan nga lang ang isda na yan. Pinirito ko na nga para makagawa na ako mamaya ng sauce niya. Pagdating talaga sa pagpiprito ay takot na takot ako. Sino ba naman ang hindi natatakot matalsikan ng mantika? Natapos na rin nga ako sa wakas magprito kaya ginisa ko na ang sibuyas at bawang. Naghiwa na rin pala ako ng mga kalamansi dahil kasama yan sa lulutuin ko. Kaya piniga ko na rin at sinala para hindi masama ang mga buto dahil mapait ito. Sunod nga na ginawa ko ay nilagyan ko na ito ng toyo sa ginisa kong sibuyas at bawang. Nilagyan ko na rin ng paminta at yung piniga kong kalamansi. Hindi ko nga inubos yung kalamansi na piniga ko dahil baka mag-asim naman ng sobra. May kanya-kanya naman tayong version ng pagluluto kaya tansya-tansya na lang kung ano ang lasa. Hindi naman din kasi ako expert sa pagluluto, pero mas gusto namin yung araw-araw niluluto yung ulam kasi hindi naman kami mahilig bumili ng mga lutong ulam sa labas. Para sa akin kasi mas nakakatipid kapag araw-araw nagluluto ng ulam. Natapos na rin nga ako magbanlaw at mag-dryer yun kaya sinasampay ko na. Ilang linggo naman ang lilipas bago ko pa ito matupi. Basta pagtutupiin ko na talaga ang mga damit ay tinatamad na naman ako. Parang mas nakakatamad magtupi kaysa maglaba. Para sa akin, hindi naman nakakatamad maglaba ng mga damit na pambata kasi maliliit lang naman. Hanggang dito na lang for today's video. Bye!